The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not defraud. Honor your father and your mother." He replied and said to him, "Teacher, all of this I have observed from my youth." Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At that statement, his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. Jesus said again to them and replied, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For men it is impossible, but not for God. All things are possible for God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Psychologically, we are attracted to what is beautiful, what is delicious, and we avoid danger. A normal human being, I'm talking about normal being. Ano po? Yung iba abnormal, ano po? Ha? So, psychologically, we are attracted with what is delicious. Ano yung masarap? Ano yung masarap? Isa yan sa malungkot sa buhay ko kasi ang sabi ng doktor, lahat ng masarap ngayon, bawal. Masarap, maganda, and you avoid anything that can lead you to danger. Ano sabi ni Saint Thomas of Aquinas? If you cannot tame your palate, you can never tame your soul. Kung hindi mo daw kayang kontrolin ang iyong panlasa, hindi mo kayang kontrolin ang iyong kaluluwa. Yun ang kanyang struggle. Ano po? Yun ang kanyang struggle. Kasi pagkamisan, hindi natin pinipili kung ano yung masustansya, ang pinipili lang natin palagi, ano ang masarap. Di po ba, ano? But, you have to understand this also, that it is innate to every human being to choose what is better. What is better. Kung ano yung mas maganda, mas mahal, mas magaan, palagi ang pinipili. Again, pagtama ang isip. Pag binigyan ka, piliin mo, 50 o 100. Pipiliin mo 100. Kung tama ang isip mo, hindi po ba, na? Pag binigyan mo ang bata ng 20 pesos na coin at saka 100, pipili niya yung 20. Bakit? Mas maganda yung tsura ng 20. Mas maganda yung tsura ng 20. Pero kung inyo pong napapansin, maganda sa mata, masarap sa bibig, pag sinabing danger, kutob.
Tatlo lang yan. Ano ang panyaya? Ano ang panyaya? Ano sinasabi ng utak? Ano sinasabi ng utak? Di po ba, ano? Pag ikaw ay nag-iisip, sasabihin mo ngayon, masarap nga yan, kaya lang bawal. Maganda nga yan, kaya lang hindi pwede. Nakakatakot yan, pero kailangan. Pag ginamit ang isip. Kaya nga, palagi ko yung sinasabi, pag ikaw ay iibig, aba, huwag mong iiwanan ng utak. Huwag puro puso. Kasi pag umiibig, ay maganda. Di po ba? Ano? Maganda. Mga minamahal na mga kapatid, the first reading invites us of that. If you know that heaven is important, then you will let go everything that is not heavenly. If you value God more than everything, then you will let go anything that is not of God. Ganun lang kasimple yon. Ganun lang kasimple yon. Ngayon, anong meron sa gospel? Ang gospel tinatanong, what must I do to inherit eternal life? That's the bottom line. And everything that you do, ang palaging tanong, magdadala ba yan sa iyo sa langit? That's the bottom line. Hindi tatanong, mahirap ba yan, magaan ba yan, ikayayaman ba yan? Ang tanong ay, magdadala ba yan sa iyo sa langit? Sabi ng binata, good teacher. Hindi niya kilala si Jesus na Diyos. Ang pagkakilala niya lang kay Jesus ay mabuting guro. May nagtatanong, sabi, bakit sinabi ni Jesus, only God is good? Bakit hindi niya sinabing, I am God? Bakit? Hindi ipinagpipilitan ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa sino man. You have to remember that. You have to understand this, that respect has to be earned. Do not forget that. Respect has to be earned. Trust has to be earned. Hindi mo pwedeng sabihin sa ibang tao, magtiwala ka sa akin. Hindi. You must earn respect. Father, ba't hindi ako ginagalang na aking mga anak? Ang tanong doon have you earned respect? You need to earn respect. It doesn't mean you are the parent. You can earn respect. Hindi ibig sabihin ikaw ang boss ng kumpanya. You have to be respected. You have to earn respect. The moment you lose your title, you will lose respect. Do not forget that. Pag ikaw ay ginagalang, dahil ikaw ang boss ng kumpanya, at hindi ka naman talaga nire-respeto, the moment you retire, you will lose all respect. You will lose all respect. You keep that in mind. Respect has to be earned. It is not about title. Hindi pinagduldulan ni Jesus na ako ang Diyos. Ang sabi niya, only God is good. Only God is good. Anong gusto niya sabihin sa binata? If you think you can earn heaven by simply doing the law, you miss the point. If you think you can earn heaven by simply doing the law, you miss the point. You can only earn heaven by believing in God. Without faith, good works are nothing. Please, without faith, good works are nothing. But you have to understand, faith without good works is a dead faith. Hindi pwedeng pananampalatayang walang mabuting gawa.
Pero ang mabuting gawa na walang pananampalataya, hindi kanyan dadalhin sa langit. Ano sabi ng binata? Ginawa ko na po yan, maliit pa lang ako. Diba? Can you imagine? Mas malaki ang kasalanan mo kung ikaw ay magnanakaw, mayaman ka na, magnanakaw ka pa. Diba? Mayaman siya eh. Anong dahilan mo para magnakaw? Hindi po ba? Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Pag mabuti ang iyong mga magulang at hindi mo ginagalang, mas malaki ang kasalanan mo. Mas malaki ang kasalanan mo. Pag maganda, mabait ang misis mo, nangabit ka pa, mas malaki ang kasalanan mo. At kumuha ka ng pangit, mas malaki ang kasalanan mo. Kasi wala ka dapat dahilan. Naintindihan po ninyo? Wala kang dahilan. Yun ang sinasabi ng Diyos sa binata. Alam mo, napakadali sa'yo ang sumunod, gawin yan, kasi wala kang dahilan para labagin yan. Mayaman ka eh. Bakit ka magnanakaw? Mabuti ang magulang mo. Bakit mo susuwayin? Hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid, ngunit ang malungkot na kwento ay sorry for the words, may mayaman na nagnanakaw pa. Yan ang malungkot na kwento. At yan ang katotohanan, hindi po ba? Maganda ng asawa, nangabit pa. Hindi po ba? Pogi na yung mister, naghanap pa ng iba. Mga minamahal na mga kapatid, going back to the first reading, if you really understand what is more important, then you will really let go anything that will prevent you from reaching your goal. You ask yourself today, who is Jesus? Who is God to me? Who is God to me? Mahirap ang ginagawa lang natin dahil obligasyon. Mahirap yon. Ano sabi nung nanay sa kanyang anak? Anak, bakit ang bait mo sa akin? Ano sagot ng anak? Ay, di wala akong allowance. Ibig mo sabihin, mabait lang ang anak mo dahil nagbibigay ng allowance? Pag merong ibang nakapagbigay ng mas malaki, baka kakalimutan ka niya. Think about it. Think about it. Ang biro nga dyan alam natin yung kwento na mayroong lalaking nahulog sa bangin, di po ba? Nangapit siya sa sanga at alam niyang hindi niya kayang tumagal doon. Sabi niya, Lord, Lord, help me! Sumisigaw siyang ganyan at sabi ng Diyos, let go of the branch. Bumitaw ka. Ano sabi ng binata? Is there any other Lord? Naghahanap ka na ibang Diyos, hindi po ba, anak? Naghahanap ka na ibang Diyos. Mga minamahal na ba, kapatid? Please remember this. Faith is beyond rites and rituals. Faith is beyond rite and rituals. Amen. What is the eye of the needle? If you go to Holy Land, you will go to Nativity Church, you will not enter through the big door. You will enter to what they call the eye of the needle. That's a little door that people riding in horses and camel cannot enter. You have to bow down. You have to bow down. But what Jesus was trying to say, it is easier for the camel to enter that little door because they can bend their knees. They can bend their knees than rich people to be humble. Remember that. Sometimes, gaano man katangkad yung camel, they can always bend their knees
to enter the eye of the needle than rich people to humble themselves. Kaya ingat. Ingat. Ano po? Ingat. Again, we are not denying that we are attracted to what is pretty, beautiful, delicious, and we avoid what is danger. But please do not forget to ask the question, what is good? What is good? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.